Yo, it's me, Daddy Rod. Tamang practice lang. Boy. Pero pag hindi bagay, di tuloy-tuloy lang. Pero sa auto lang itong pag-video ko sa sarili ko, sa pag-motovlog. Nai-relax ko yung sarili ko, na-express ko yung kahit nababaduyan ako, pero na-express ko yung kung ano yung gusto kong sabihin, ano yung gusto kong gawin sa buhay. Tapos pag may problema, sometimes na ako, binibidyoan ko lang yung sarili ko, tapos i-upload ko. Minsan wala nang edit, kinakat-cut ko na lang siya, tapos diretso na sa mga social media account, TikTok, Facebook, YouTube, yun. Pero alam nyo yung masasabi ko lang, wag na wag kayong gagawa ng isang bagay na alam ninyo na pagsisisihan ninyo sa bandang huli. Kasi ako na-experience ko na yung ganito, yung nakagawa ako ng pagkakamali ko, and then nagsisi ako. So yung pagsisisi ko nasa huli, and then inamin ko na nagkamali ako. Pero alam niyo yung isang bagay na natutunan ko doon sa pagkakamali ko: never take advantage sa ibang tao. Huwag mo silang i-taken for granted. Tsaka maging honest ka. Siguro mga mga 1 week ko na nasusubukan. 1 week ang puta. Dagdagan natin, mga 2 weeks naman na. Nagiging honest ako sa mga nagiging kausap ko. And then ini-express ko yung kung ano talaga yung nararamdaman ko. And then ano din yung gusto kong sabihin. Like for example, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko siya, ayaw ko nito. Yung kung ano lang yung totoo sa akin, yun lang yung sinasabi ko. So nakakatuwa na ganito pala yung pagiging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangan pikiin kung sino ka at ano ka. Yun. So nakakatawa maging totoo. Sa totoo lang, magpakatotoo na lang tayo. So yun, mamaya naman, pag may naisipan na naman akong topic na gusto kong i-share, i-share ko. Sa pagtitake ko ng video sa ganito, sa totoo lang, medyo nagiging komportable na ako, na isasabi ko na yung gusto kong sabihin. Hindi na ako nahihiya na baka isipin ko baka pangit ako dun sa camera, o baka pangit yung mga pinagsasabi ko. Dumating ako dun sa point na wala akong pakialam kung pangit man ako, pangit man yung paka-video ko, pangit man yung mga sinasabi ko, as long as natutuwa ako sa sarili ko. Kasi yung pagiging totoo mo sa sarili, hindi mo kailangan mag-please, hindi mo kailangan i-please yung ibang tao. Maging totoo ka lang. Ngayon, sa pagiging totoo mo, sometimes dyan mo makikita sino yung mga tunay na nasa tabi mo, sino yung tunay na mag-i-stay sa buhay mo. Ako sa totoo lang, ang daming nawala sa akin, kaibigan, pamilya, asawa. Hindi pa naman asawa, partner, parang ganun. Dahil sa mga pagkakamali at mga kalokohan, nawala. Pagdating naman sa kaibigan, masasabi ko, pag once na trinedor kayo ng kaibigan ninyo, hanggang doon na lang. Okay, friends pa din, pero hanggang doon na lang yun sa tinatawag na friend.
you're my friend. Pero kapag pinag-usapan na yung trust, tiwala, wala na. Wag kayong magtitiwala kapag once na trinidor na kayo ng kaibigan. Kasi no. Yan lang masabi ko. Na-experience ko na din yun eh. Pero it's fine. Kaibigan, kaibigan pa rin. Pero hanggang doon na lang yun. Tapos sa love life naman, ako masasabi ko doon sa mga magluloko pa lang. Doon sa mga magluloko pa lang ha. Or nagloloko na hindi pa nahuhuli. Guys, sasabi ko sa inyo guys. Itigil na ninyo. Uwi kayo sa pamilya nyo, uwi kayo sa asawa nyo. Kung ano man yung pagkukulang ng bawat isa, pag-usapan ninyo. And then i-work out ninyo. Kasi kawawa, alam ba, for example, may mga anak kayo. Number one na maapektuhan yung mga bata. So, yun, advice ko yun sa inyo kasi laging nasa huli ang pagsisisi. Ako sinasabi ko, na-experience ko na ulit yan. Na-experience ko na yan. So, look, wala sa akin natira. Diba? So, kaya kayo dyan, mga nagloloko at magloloko pa lang, tigilan na ninyo yan. Para wag na ninyo ma-experience yung na-experience ko. Sana naman wag niyo naman akong husgahan dahil ako naman ay nagkamali at nadala sa aking kabaliwan. Ang pagluloko yan eh, hindi yan sinasabi na ay nagkamali ako, natukso ako. Hindi. Ang pagluloko, it's a choice. Kasi hindi naman yung mangyayari kung hindi mo itinuloy or hindi ka nagpadala sa bugso ng damdamin. Maybe. Pero mali talaga. Sa kahit anong aspeto, mali kapag nanloko ka ng tao. Mali kapag nanloko ka ng kapwa. Tulad ng sinasabi ko, maging totoo ka na lang. Kung ayaw mo na, bitawan mo na lang kaysa naman sa lokohin mo pa, di ba? So mamaya naman, medyo mahaba na ang daldalan natin. Nagde-drive ako eh. So nasa may na ako, parting papasok na ako ng Nabwa. Update ako pag na Legazpi na or pag may naisipan ako magandang topic, update ako.